Hindi ako yun, ha? O safe na ba ako, attorney? Sabi na kapatid niya hindi ako nasabi nun di ba? Addict daw yung kapatid niya. Have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Kaya yan naging ganon kasi alam mo yung mga mababait na tao, pag ginalit mo, patay ka talaga. Mag-ingat kayo. Ayan pa, may isang Raulo si Attorney Harold Respiso. Sabi ko nga nakita ko tong gago na ito, sabi ko, puta, hindi lang pala ako ang si Raulo dito, may kasama na ako. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo, si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At syempre, ano ba pag-uusapan natin? Naku, talagang magugulat ka ho sa mga... ito, napakaraming mga Duterte supporters. Kahapon ho, naitalaga na ho na presidente ng PDP, itong si Mayor Baste. Asahan natin, talagang titindi pa ang bakbakan ng politika. Kung ano-ano yung mga malalaman nyo, maya-maya, at papasadahan natin lahat yan. Mga bagay-bagay na dapat nyo malaman. Pwede palang mag-tandem ito si BP Sara at ito si Mayor Baste. Pwede, bakit hindi? Matapang ito si Mayor Baste. Buruin nyo mamaya. Pero siyempre bago natin simulan natin talakayang reaksyon, mag-like ka na, share mo na rin, at mag-subscribe ka. At gusto nyo magpa-comment, kung gusto nyo magpa-comment, magpa-shoutout, sa dulo ng ating video, baka isa ka na sa masa-shoutout natin. Ito na nga. Nagkita-kita na ho ang mga iba't ibang grupo na tinawag nilang talagang ito yung magsisimula na. Sisimula na para sa tunay na pagbabago. Ano ba meron dito? Kahapon ho, nag-speech si Mayor Baste na talaga namang kikilibutan ka sa kanyang mensahe. At ito may post pa dito. Ano ba yung post dito? Update. Matapos inihalal bilang bagong presidente ng PDP laban, si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ay muling nagtipon ng iba't ibang grupo at personal sa opisyal nagpaglulunsad ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGA Coalition sa Club Pilipino sa San Juan City ngayong linggo, Abril 12, 2026. Ang pangungunahan ng Reform PH Radio Reforma at PDP Laban ang bagong koalisyon laban sa korupsyon. Wow, ito na. Ito na yung simula na hinahanap natin. Siyempre, gusto natin marinig kung ano-ano yung mga mensahe at ano yung plataforma mismo sa bibig ni Mayor Baste. Kailangan natin marinig sa kanya mismo, di ba? Wait lang. Alisin muna natin itong... ayan na. Gusto natin marinig mula sa kanyang sariling pronouncement kung ano ba talaga ang plano. May plano ba talaga? Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabuok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Tama. Narinig nyo? Ano ang sabi ng ating Vice Presidente? Tatakbo siya bilang presidente. Kaya tulungan tayo mga kasama. Huwag natin pabayaan. Lugmok na ang Pilipinas sa nangyari dito sa pambubudol. Binudol si BP Sara. Akala nga natin aayusin ang pangalan na nalugmok sa baho Hindi, lalo pang nilugmok sa baho.
kung ano-anong kasinungalingan ang nangyari sa bansang Pilipinas. 'Di ba? O alam niyo naman kung ano yung punot dulo, bakit nagkaroon ng ganito eh. Gustong tanggalan ng budget si VP Sara, may gustong umupong may gustong pumalit kay VP Sara o palitan si VP Sara. Buti na lang hindi nangyari dahil kung nangyari 'yon, si Balulong nagpapirma, 'di ba? Nagpapirma, buti napigilan para pala magkaroon ng charter chain. Maging prime minister ang buti na lang eto nabuo na at sisimula na. Ang gusto ng eto ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina. May galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon kinuha ni Bongbong Marcos. Nandun na sana tayo. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung Tama. masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. 'Di ba? Pansin nyo? Wala namang nagsisinungaling dito. Hindi naman nagsisinungaling si Mayor Baste. Hindi rin nagsisinungaling ang taong bayan. Kasi nakita ng taong bayan kung ano yung reflection nung nanunungkulan pa si Tatay Digong. 'Di ba? Inubos niya nga yan. Nung nawala na sa termino, binalik naman. Nagnakaw. Yung mga candy nandiyan na naman sa paligid-ligid. Kaya taong bayan na ang nakakaalam. Sila na mismo may gusto. Nanonood ba kayo ng mga survey? 'Di ba? Ang sabi doon, sana ibalik ang kamay na bakal. Ngayon, itong mga dorobo, ayaw. Bakit? Natatakot sila eh. Dahil pag may umupo na naman Duterte, ang kamay na bakal magiging doble at triple. Tandaan nyo yan. Sawa na ang tao. Oo. Ilang taon, no? Continuity na nga lang, di pa magawa eh. Mali pala ang pinangako sa taong bayan. Sabi ng iba, Kuya Goods naman, nangako na nga. Ang gusto mo pa ba ito pa rin nila? Di ba nga pamilyang sinungaling yan? Sino yan? Kilala nyo yan. Di ba? Tuloy. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya hindi ako nasabi nun di ba? Addict daw yung kapatid niya ang... Maulagi na ba? Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo. Andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yo. May mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang May mga ugali yung mga DDS Di ba? Ito na yung sinasabi. Yun, natumbok ni Mayor Baste. Sana lang, doon sa mga, kasi minsan talagang makikita mo, may mga kayabangan din, Hindi naman natin tutumbukin kung sino yun. Kasi masama yun, baka sabihin, tinumbok mo ko, tutumbukin din kita. Hindi kasi napapansin lang natin, tayo-tayo na nga lang ang sumusuporta sa mga Duterte. Nagyayabangan pa. Di ba? Kailangan pa ba yun? May grupo dyan, may grupo doon, may grupo dito, may grupo doon. Kailangan pa ba magyabangan kayo? Kung ikaw ay mayabang, di ikaw na mayabang, hindi mo na kailangan makipagmayabangan pa.
Simplihan lang natin, supporter ka ni VP Sara, ng mga Duterte, o di iangat natin. Hindi yung, hala, sisiraan na. Nagbakbakan na silang dalawa. O, yung mga ibang vlogger ha. Oo, tsaka yung mga abogado naman, tigil-tigilan nyo naman. Masisira ang pangalan Duterte. Huwag ganun. Hindi ko naman sinasabi kung sino. Hindi kasi napapansin lang naman natin. Oo. Tama yung sinabi ni Mayor Baste. Tigilan na natin ang ano kasi ang masisira dito hindi naman kayo eh. Oh, 'di ba? Totoo. Oh, real talk lang 'yan. Tutan muna natin yon. Kung tanawa, hambugiro yung mga buwang. sa sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Yo. Doon sa mga napahagingan dito. Wait lang. Doon sa mga napahagingan dito, please lang, wag na kayong magpayabangan. Alam namin magagaling kayong mga vloggers. Hindi naman nakikipagtaligsaan ng talino. Matatalino naman kayo kasi, oo, nakakapagbigay kayo ng mga komentaryo nyo. Sinusuportahan nyo ang mga Duterte. Tama na muna ang bangayan. Ang masisira dito, hindi naman kayo, hindi tayo. Ang sisirain dito pag nagbangayan kayo kung sino, yung principal. Pero sa ganun pa man, siyempre, doon pa rin papasok yung sinasabi ni Mayor Baste na kailangan unified, kailangan tulong-tulong, kailangan kumilos na kasi ang mga kalaban ay kumikilos na. Agaya ngayon, patuloy pa rin sila dito sa impeachment ni VP Sara. Lunes ngayon, tama ba? At 13 ng Mayo. Mayo ba? Abril? Abril, sorry. Nandito kasi ako sa Mars kaya hindi ko nalalaman kung anong petsa na eh. Andito pa rin sila sa impeachment ni VP Sara. Nakakabugnot na talaga itong mga ito eh. Wala silang kasawa-sawa. Ano na naman yan, Kuya Guts? Ito, pasok Wala natin na raw to. makakapigil pa sa pagharap sa kamara ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Pero ngayon pa lang ginigit na ng kampo ng bise na sinungaling si Madriaga. Puwelta naman ang kampo ng umano'y bagman, mukhang nayayanig na nga raw si VP Sara. Aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa Martes na, April 14, tatalakay ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon pala, Kahapon bukas. At sabi rito, nayayanig na raw ang kampo ni VP Sara. Saan banda? Nakakatuwa sila, Nayayanig na raw ang kampo ni VP Sara. Hindi nila alam, tapos na ang laban. Dahil yung 1-year bar rule, pinag-iisipan na yan malamang na Supreme Court, sabi ni Aling Ledesma. Na kita nyo naman. Sablay na sila doon sa 1-year bar rule. Tutuloy pa ba ito? Baka mamaya magsalita na. Baka mamaya may TRO na lumabas dyan, sabi ni Aling Marie. Na pinatitigil na dahil lumabag. O kaya naman, i-archive muna. Di ba? ang dumedepensa na ang kampo ng bise. Tinitibag na nila ang mga posibleng sabihin sa pagdinig ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga na haharap sa Kamara. Ayon sa abogado ng bise na si Attorney Paulo Panelo, hindi magkakilala sina VP Sara at Madriaga. Ipinakita pa ang isang text message mula kay Madriaga noong December 12. Sabi niya, pinipilit daw siyang mag-imbento ng kwento tungkol sa confidential funds. For us, this is clear evidence na gawa-gawa lang yung testimony against VP Sara, and there's a clear motive on Madriaga's part to do this, which is to get out of prison. Kumpiyansa naman ang kampo ng bise na kahit ano pang sabihin ni Madriaga sa Kamara ay kayang-kaya nila itong patumbahin. We can definitively prove that he's a fraud. Kita nyo na. Merong ebidensya. May text message. May nakalap na text message.
Kayo naman na gustong tumibag kay BP Sara, iyak nyo na lang yan. Hindi kayo magwawagi. Ang kasamaan, never nagwagi sa kabutihan. Yan ang mga talagang katotohanan, ha? Given na talaga nangyayari yan. Ang mga kasamaan, hindi nagwawagi. So ito, bakit nga ba ngayon patuloy pa rin sila sa impeachment ni BP Sara? Wala silang katigil-tigil, kung ano-ano pa ang banat. Samantalang yung sinabi nung ombudsman nung nakaraan, nakakasuhan itong si Senator Chis Escudero at ito si Balulong, hanggang ngayon wala pang filing. Nakwentuhan na naman tayo. Nailabas yung salin, pero yung kwento na maipafile o kakasuhan, wala. Ano ba talaga? Bakit? Nasaan ba? Meron na ba kayong nabalitaan? Kailan ba? Ang tagal kasi naantay ng taong bayan itong kaso. Yun yung December na may makukulong na The Big Fish hanggang ngayon walang The Big Fish Puro sapsap na lang. Oo, asa na nga? Sa ngayon walang kumpirmadong impormasyon na nakasuhan na formally charges sa korte sila Balulong at si Chis Escudero. Wala pa meron na ba? Nabalitaan nyo na ba? Akusasyon o reklamo sa korte, wala rin. Kwento lang, nakwentuhan lang tayo ni Ombudsman. Diba? Kung meron kayo nabalitaan, kwento nyo. So, andyan lang yung comment. Kuya Gus, ayun na, nakasuhan na. Ang tanong, uusad kaya? Diba? Uusad kaya? So, continuation tayo doon sa mga pahayag kasi talagang, hindi, dito tayo sa matapang na taga Reyna Mercedes ng, kung ito tatakbo, parang nafe-feel ko mananalo rin ito Parang nagsama-sama sa Davao. This sa Davao, dito sa Kalab Pilipino, nagsama-sama yung mga Gen Z. Ito si Kiko Barsaga. Ano ba si Kiko Barsaga? Parang wala ata. Pero anyway, si Kong Libiste, tsaka si sino ito? Si Kong Libiste, itong si Vice Mayor Respicio, at sino pa ba? Yung mga batang pwedeng maging slate ng senatorials. Alamin natin yung tapang nito ni Vice Mayor. Gusto niyo na bang magtrabaho si BBM? Ayun. Ang tagal nang hindi nagtatrabaho si BBM. Yun nga, sa liwasan nga. Nagkita-kita. Yun, si Kong Miao Miao, si Kong Libiste, si Vice Mayor. Pwede ito no? Pwede. Kasi lahat may boses Tuloy. Tayo ni BBM. Kasama ko rin ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Yeah. Bagong bayani ba? Si Congressman Lian Leviste! Yun! Isa pang pinanggalingan ng bayani ng Pilipinas. Tahanan ng magigiting. Ang Cavite! Tahanan ng mahihirap! Yeah! Bagong bayani ba? Si Congressman Kiko Barsaga! At ito rin, bagong bayani ng Kongreso. Sila lang ang lumalaban. Totoo yan. At kinakasuhan. Kong Congressman Paulo. Lian, Congressman Kiko, at si Congressman Paulo. Bagong bayani ito. Sagutin niyo ako. Bagong bayani ba? Si Congressman Paulo Marcoleta! Like father, like son. Ako po si Atty. Harold Respicio. Vice Mayor po ako ng Reyna Mercedes Isabela. Isa po akong Ilocano. At madalas ko pong nakakasama si Lian, si Kiko, at si Congressman Paulo Marcoleta. At nandito ako ngayon. Kasama ko kayo
para manawagan sa ating Pangulo na sa wakas ay magtrabaho ka na, sir! Gusto niyo na bang magtrabaho si BBM? Gusto ko isigaw ninyo ng napakalakas. Malapit lang ang Malacanang dito. Gusto niyo na bang magtrabaho si BBM? Ayun. Ang tagal nang hindi nagtatrabaho si BBM. Tagal na, sobra. Talagang magugulantang ka. Dahil yung mga pinangako, wala. Puro pako. Yung mga... May nasabi bang project ito si Bonget? Parang wala naman, ano? Meron pala yung better daw. Yung better, build better. Oo, yung kung ano yung kanilang tinawag na build better home ba yun? Ewan ko, wala kasi ako nakitang magandang proyekto eh. Ang nagawa nila, yung Flood Ghost Project. Yun. Yun ang naalala ko. Pero yung pagpapatuloy dun sa mga proyekto ni Tatay Digong, wala. Malabo pa sa tubig kanal. So ngayon, kaya ka nasasabi nito ni Atty. Respicio kasi wala namang kalidad talaga yung panunungkulan. Walang kagana-gana. Kumbaga sa pelikula, ano ba tayo? Ano ba yun? Malamya ang istorya. Oh. Kung gusto nyo na maging maayos at mabalik sa normal, kailangan manalo si VP Sara. Kaya magtulong-tulong tayo, tulong-tulong kayo, ikalat nyo. Oo, tsaka tama yung sinabi ni Mayor Baste. Tigilan muna. Tulong-tulong muna tayo. Ipanalo natin si VP Sara. O ito pa, isa pang yung continuation ng impeachment. Alam ko, mahal Impeachment. Speech. Ano ba kuya? Gusto nabubulol ka na. Yung continuation ng speech, nyo yung tatay ko dahil alam nyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. Tama. We have to, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rodi Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayo lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Tama. Isa, lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, may nakawan nangyari, bigayan ng pera, whatever. That should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra, gusto nyo pa? Kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao.
Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Kaya, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Tama! Alam niyo, parang si Tatay Digong din ang astahan nito ni Mayor Baste. Parang nakikita ko yung pagkatao ni Tatay Digong dito kay Mayor. Mayor, tuloy mo lang. Gusto namin yung ginawa ng iyong ama. Hinahanap namin yun. Lalong-lalo na yung mga pagtatrabaho ng mga kapulisan sa gabi, yung pagrurubing nila, nagdeklara si Tatay Digong na magandang bagay na para yung mga kapulisan ay magtrabaho ng maayos, tinaasa ng sahod, kahit man mga sundalo. Yun ang nakakasabik, di ba? Kaya nasabi ko na parang pag nagsalita itong si Mayor Baste, parang si Tatay Digong na rin. So tuloy lang, sana mangyari yung kinaabangan ng lahat. Tandem na ba ito? Ito na ba yung sinasabi na Duterte sa 2028? Malalaman natin yan, kaya subaybay lang tayo. Tanawa na suko na bugo. Pero tama 'yon kasi si Martin wala naman. Si Bongbong na ang sunod. Tama 'yon. Si Martin yung talagang mautak na marunong magmaniobra ng Congress eh. Ngayon baka si Charis. Charis! Sino yun? Kilala niyo yun? Charis. Kasi rinig ko, chismis lang to ha. Chismis, wala akong sinasabi. Puppet speaker lang yan yung speaker ngayon. Hindi ko lang alam sino yan, Charis. Basta narinig ko, Charis daw. Atay. Hala mo diya. Basta ako, nagsalita na ako. Yun yung nasa puso ko, yun na nasa isipan ko. Kung maniwala kayo, okay. Hindi kayo maniwala, okay lang din. Kung hindi ko maniwala tayo dito lahat, nabangag talaga yung gago nasa taas, alam nyo na anong gawin nyo. Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 na Pangulo natin. Tama! Ito lang, yung mga nananawagan na gusto natin ng radical, revolutionary movement. Gusto nyo? Sumama kayo kay Leandro Libiste. Pumunta kayo doon. Hindi, kilala ko yan noon pa. Kilala ko si Leandro. Pumunta yan ng Davao, nagbigay yan ng mga solar panel sa isang indigenous community doon sa Davao City. Matagal na. So, may yan sa CSR na ginawa doon. Kaya mabait yan na bata. Mas matanda ako ng konti eh. Mabait yan si Kong. Mabait yan. Kaya yan naging ganon. Kasi alam mo yung mga mababait na tao, pag ginalit mo, patay ka talaga. Mag-ingat kayo. Ayan pa, may isang Raulo si Attorney Harold Respiso. Sabi ko nga nakita ko tong gago na ito, sabi ko, puta, hindi lang pala ako ang si Raulo dito, may kasama na ako. Wala yung isang Raulo din, si Kiko Barzaga. Wala pala. Oo. Pero pag I want to talk to the younger people,
in the cameras. Subaybayan niyo yung mga bata na yan, yung mga tao na yan. They are the future of Philippine politics. Sabi ko sa inyo eh. Pwede. Sino ba namang si Raulo na lalaban ng administrasyon, magiging opposition, lalo ng ganito kaabusado? You know, what seemed to me, yung ginawa nila sa tatay ko, was a state kidnapping. Tama? Yung mga bata na yan, di natatakot yan. We need people like them. We need people like them. May iba naman, diplomatic, parang si Senator Bongo. Okay yun. Hindi pwedeng lagi tayong galit lahat. Diba? Dapat may mabait din sa atin. Hindi, good nature na tao si Senator Bongo. So, ano pa ba? Kumain na kayo? Ha? So sige. So yung coalition natin, ang tawag nito United Front. So ibig sabihin nun, from the word united, nagkakaisa tayo. Yo. Okay? So kung kaya niyong palawakin, yung mga miyembro nyo, magpalawak tayo. Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Kasi binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara. Yun lang ang pambala nila kay VP Sara. Kasi nga, may mga interest sila eh. May mga bagay-bagay sila na dapat kunin at kailangan nilang makuha yun within the span of time na dumating yung 2028. Pero, sabi nga ng taong bayan, yung milyong-milyong naniniwala sa mga Duterte, hindi sila aabante. Kahit maglagay sila ng milyon ding trolls, kahit maglagay sila ng universe na talaga ang sabi nga dun eh, babaeng presidente. Babae ang susunod na presidente. Period. Tapos. Andito na tayo sa shoutout segment ha. So, salamat sa mga nagko-comment o nagpapa-shoutout. Ito, simulan natin kay Ma'am Gina. Malabo na mata ko Gina Eugenia, Ninong Kilina, watching from Melbourne, Australia. Hello po. Ayan, lagi daw siyang nanonood sa atin. Ang hirap pag malabo na yung mata, no? For gaming. Oo. Nanonood siya na mula sa Antipolo. Jimmy, ano daw sabi niya, hello po, lagi akong nakasubaybay sa mga vlog mo. Dito po ako sa Antipolo City. Jimmy Peñaranda. Ayan, Sir Jimmy shoutout po. Kay Ma'am Emma. Sa Tennessee, USA siya. Shoutout po sa inyo. Subaybay lang po kayo araw-araw. Meron po tayong daily vlog. Shoutout po Kuya Goods mula kay Nerissa Olita. Shoutout po ma'am, nanonood siya na mula sa Kuwait. Oo. Kay Yam Yosap, nanonood siya sa Davao. Yan, shoutout po. Okay, kay Ma'am Jean Jerry Loresimo. Nanonood siya from Vancouver. Shoutout po. Kay Miguel, Miguel Bia, nanonood siya mula Saudi Al-Kubar. Shoutout po sa inyo. Watching from Puerto Princesa. Ayan, shoutout po, Baby Ruth, Teologo. Pasensya na kayo, medyo hindi ko mabasa eh. Kahit kayo po, pag ginawa nyo, hindi nyo mababasa. Mula kay Diggs Balmaceda, nanonood siya mula Kuwait. Shoutout po. Loretta Naong, mula Davao. Shoutout po kay Menchi V. Berdan. Oo, nanonood siya mula Kuwait. Sino pa ba? Wala na po ata. Natabunan na naman doon sa mga magpapa-shoutout. Yun, si Roto Vegas ng New Zealand. Shoutout sa'yo, sir.
Dito tayo sa kabila. Baka meron dito sa kabilang ano. Ayan, shout out mula kay Ma'am Perla Deusun. Ay, Perla Usen. Nanonood sa mula Hong Kong. Shout out po tapos kay Ma'am Elizabeth Kabahug. Shout out po sa inyo. Always watching. Evelyn Borbe. Nanonood siya mula Japan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito at na-shoutout kita, doon sa mga hindi po na-shoutout, comment lang po kayo. At syempre yung paglalambing natin, like and share ang video. Hanggang sa muli. Bye-bye. Thank you.